Bakit nga ba ako lumantad? Madaming nag-i-invite sa akin for interview na never po akong tumanggap unless hindi relevant sa anak ko. Okay lang po sa akin na ako na ang pinakamasamang tao sa paningin nyo. Homewrecker, kabit, mistress. Lahat na ng adjective na nagamit nyo, tanggap ko po. O na para bang ako na po ang pinakamasamang tao sa mundo. Pero ang pinakikiusap ko lang po sana, wag naman yung anak ko. Abigail Rait, nagsalita na at humingi ng sorry sa mga netizen lalo na sa pamilya ni Kiko Magalona. Dahil sa kanilang paglantaran sa social media at may anak sila umano'y ni Kiko Magalona bunga ng kanilang pagmamahal at yun ay si Francesca Gale. Ayon kay Abigail, kung hindi sa tamang panahon ang paglantad nila ng mag-ina ay humihingi siya ng sorry. Ayon pa kaya Abigail, marami nag-invite sa kanya para sa interview pero never niya ito tinanggap, unless relevant sa kanyang anak. Sinabi pa nito na, okay lang sa kanya na sabihin na siya na ang pinakamasamang tao sa paningin ng lahat. Homewrecker, kabit, mistress, at lahat adjective na gamit ng karamihan ay tanggap niya ito. Pero isa lang ang pakikiusap ni Abigail Rait, na wag lang daw idamay ang anak niyang si Francesca. Dahil wala itong kasalanan at inosente ito. Sabi pa ni Abigail, kung saan-saan na sila nakarating na mag-ina, gayon pa may hindi naman ito kahit kailan nagsalita. Unfair naman yung nagke-create ng matatalinong caption, paintriga para mabasa ang article nila. Para galaitin ang mga tao na parang siya na ang masamang tao sa mundo. At lahat nagsasalita ay parang walang nagawang pagkakasala. Ayon pa kay Abigail, parang walang nagawang pagkakasala kung makapaghusga sa kanya. Hindi nila alam ang pinagdadaanan niya. Aminado naman si Abigail na tao lamang siya. Nagkakamali, nasasaktan, pero imbis na iiyak niya, pinapakita niya umano'y sa anak niya na kaya itong ipagtanggol. At tanging pakiusap ni Abigail, na sana maiintindihan siya bilang isang ina na nagsasalita para sa kanyang anak. May mga tao umano'y na pilit siya pinoprovoke pero bilang respeto ay hindi niya ito ipapangalanan. Pinapadalhan pa ito ng email at message to Hartstein. At may nakapagsabi pa umano'y na ang paglantad niya kay Boss Toyo ay planado at ang pagbenta niya ng jersey na memorabilia na iniwan ni Kiko sa kanya. Para gamitin niya umano'y pondo noong nakaraang eleksyon sa pagtakbo niya bilang kagawad sa kanilang lugar. Pero hindi ito totoo, at ayon pa kay Abigail, sinabi pa ng mga tao ang paglantad niya sa anak niya at ginamit niya si Kiko para makilala at sumikat at para makapangalan ito. Humingi naman ng patawad si Abigail kung maling panahon ang paglantad niya. Single mom lang umano'y si Abigail at mag-isa binuhay ang kanyang mga anak kasama na si Francesca katulong ang kanyang mommy. Sinalaysay pa ni Abigail na maraming siyang pinagdaanan. Naging FA siya, at nagtrabaho pa bilang call center. At kahit noong pandemic ay hindi niya ito ikinahihiya. Naglalako siya ng mantika, harina, asukal at baking ingredients na dinideliver niya kung saan-saan pa maitaguyod lamang ang kanyang mga anak. Bata pa si Cheska ay alam na niya ang gusto ng kanyang anak na si Francesca Gale, hanggang nagkaedad na siya ng 14 na taon, at gusto pasukin ni Francesca ang showbiz bilang artista. Ang pagbenta niya ng jersey kay Boss Toyo na memorabilia niya kay Kiko ay gamitin niya para suportahan ang gusto ng kanyang anak sa pagkanta at pagrarap. Nagpapasalamat naman si Abigail Rait sa mga taong nagtitiwala, sumusuporta at nagmamahal sa kanila. Narito ang konting video clips ni Abigail Rait. Para sa kalinawan po ng lahat, wala po akong pinaglalaban. Nagkataon lang, nagbenta ako ng jersey ni Kiko para suportahan ang karerang tinatahak ng anak niya. Yun lang po yun. And the rest is history. Sinasabi po ng mga tao, walang kasalanan ng anak ko, nanay dapat ang i-bash nyo. Pero di maiwasan ang duda, kumpara, at masakit nito, panlalait sa anak ko na sa dami hindi ko naiisa-isahin. Ordinaryong bata lang po si Cheska na napakadaming pangarap.
Mag-isa lang po ako sumusuporta sa kanya with my mom. At walang magulang ang hindi kayang gawin ang lahat para sa anak niya. Sa lahat po ng nasaktan, sa pamilya po ni Kiko, ngihingi po ako ng despensa sa lahat ng kaguluhang to. Hindi ko po pinagmamalaki ang naging pagkakasala ko, pero tao lang po ako. Hindi ako perpekto. Makapagdamdamin ang paghingi ng sorry ni Abigail lalo na sa nasaktan sa pamilya ni Kiko, at hindi niya ito ginusto, kaya wag natin basta-basta husgahan ang isang tao, lalo't na hindi natin alam ang kanyang pinagdadaanan. Panuuri ang buong video sa YouTube channel ni Abigail, ilagay ko lang ang link sa comment section. Ikaw mga kaibigan, ano ang masasabi mo sa videong ito? Paki-comment lang sa ilalim para malaman ko at ikay mapusuan ko. Kung nagustuhan mo ang videong ito, pa-like, pa-share, comment at pa-follow naman mga kaibigan. Maraming salamat. Peace out.